Ito ay isang kasong nagmula sa Colombia at para sa marami, isa ito sa mga pinakanakakakilabot at pinakamalungkot na pangyayaring yumanig sa bansa. Sa isang tila ordinaryong araw noong December 2016, walang sino man ang nakahula na magsisimula ang isang pangungot. Sa sandaling iyon, isang lalaki ang lumapit sa grupo ng mga bata, sakay ng silver na sasakyan, kunwari nagtatanong ng direksyon. Paulit-ulit siyang nagtanong hanggang sa nahikayat niya ang isang bata na lumapit. Sa loob lamang ng ilang segundo, hinila niya ang bata, papasok ng sasakyan at mabilis na umalis. Hindi nagtagal, natagpuan ang bata sa isang kalunos-lunos na pangyayari. Isang sinapit na kahit sinong magulang ay hindi kakayanin. Si Juliana Andrea Samboni, isang 7 taong gulang na bata na mula sa katutubong komunidad ay lumaki sa isang mahirap na lugar sa Bogota, Colombia. Kasama ang kanyang mga magulang na sina Juvencio Samboni at Nelly Munoz at ang kanyang 3 taong gulang na kapatid. Napilitan silang lumikas mula sa kanilang tahanan sa El Tambo, Cauca 3 taon bago ang trahedya. Isa sila sa libo-libong pamilyang naapektuhan ng mahigit 5 dekadang armadong tunggalian sa bansa. Isang digmaan na nagdulot ng karahasan, kahirapan at pagkawala ng tahanan sa napakaraming mamamayan ng Colombia. Ayon sa kanyang ama, umalis sila sa kanilang probinsya upang maghanap ng mas maayos na buhay. Gusto naming makahanap ng mas magandang kinabukasan, trabaho at mas magandang buhay para sa aming mga anak. Ito'y pahayag ng ama sa lokal na media. Bilang bahagi ng Yanacuna, isang katutubong grupo sa Colombia, lumipat ang pamilya sa isang maralitang komunidad. Ito'y sa hilagang bahagi ng Bogota, isang lugar na ayon sa isang mamamahayag ay tila hangganan kung saan ang kahirapan at kayamanan ay pinag-iwalay lamang ng isang kalsada. Dahil sa kahirapan at kakulangan ng oportunidad sa probinsya, nagpasya silang lumipat sa lungsod kasama ang ilang kamag-anak, kabilang ang mga tiyuhin ni Juliana. Doon halos araw-araw na magkasama si Juliana at ang kanyang mga pinsan na nakatira lang sa malapit. Ayon sa mga kwento ng mga nakakakilala sa kanya, isa siyang karaniwang bata, mapagmahal, maamo, tahimik at masayang kalaro ng kanyang kapatid at mga pinsan. Mahilig siyang maglaro, pumasok sa paaralan at mamuhay ng payak. Iyan ang halos lahat ng impormasyon na makukuha tungkol kay Juliana. Maikli, simple at inosente ang kanyang mundo. Ngunit upang maunawaan ang kabuuan ng kasong ito, kailangan din natin kilalanin ang isa pang mahalagang tao sa kwento. Ang kanyang pangalan ay si Rafael Oribe Noguera. Noong panahong mangyari ang insidente, siya ay 38 years old at ang kanyang buhay ay lubos na kabaligtaran ng kay Juliana. Siya ay nagmula sa isang mayamang pamilya sa Bogota, bahagi ng mataas na antas ng lipunan. Isa siya sa mga taong madaling makilalang elite dahil sa kanyang edukasyon at pamumuhay. Nag-aral siya sa Gimnasyo Moderno, isa sa pinakamahal at pinakaprestiyosong paaralan sa lungsod. Madalas pasukan ng mga anak ng politiko, negosyante at makapangyarihang pamilya. Doon kilala raw si Rafael bilang leader ng banda ng paaralan. Popular sa kanyang mga kaklase, palabiro at mahilig sa kasiyahan. Pagkatapos ng high school, kumuha siya ng kursong architecture sa Universidad Javeriana, isa rin sa mga pinakakilalang universidad sa kanilang bansa. At siya ay nagtapos noong 2003. Sa kabila ng kanyang prestiyosong edukasyon, may mga umuugong na tsismis tungkol sa kanya. Mga alegasyong may problema raw siya sa disiplina at may usap-usapang sangkot siya sa plagiarism sa kanyang thesis. Bagamat hindi ito kailanman opisyal na napatunayan. Noong 2016, nagtrabaho si Rafael sa construction company ng kanyang pamilya. Meron silang iba't ibang ari-arian at siya ay naninirahan sa isang gusali sa Chapinero, isang lugar sa Bogota na kilala bilang tirahan na may mga kaya sa buhay. Sa puntong ito, malinaw na malinaw ang pagitan ng dalawang mundo. Isang batang lumaki sa kahirapan at katahimikan at isang lalaking nabuhay sa pribilehiyo at kapangyarihan. At ngayon dumako na tayo sa mga pangyayaring mag-uugnay sa dalawang mundong ito sa isang trahedyang hindi na mabubura.
Noong December 4, 2016, isang linggo ng umaga, si Juliana ay naglalaro sa labas ng kanilang bahay kasama ang kanyang mga kaibigan at pinsan. Sa sandaling iyon, isang lalaki ang lumapit sa grupo ng mga bata. Ang lalaking iyon ay si Rafael Uribe Noguera. Sakay siya ng isang silver na Nissan at huminto malapit sa kanila. Kunwari ay nagtatanong ng direksyon. Tinanong niya ang mga bata kung saan matatagpuan ang isang lugar. Sumagot ang mga bata na hindi nila alam, ngunit hindi doon nagtapos sa usapan. Paulit-ulit siyang nagtanong at partikular na kinausap si Juliana. Hinihikayat siyang lumapit upang mas maipakita raw niya sa kanya ang lugar na hinahanap. Isang kakaibang sitwasyon, isang matandang lalaki na humihingi ng direksyon mula sa isang 7 taong gulang na bata. Ngunit sa kawalan ng takot at sa lubos na inosente, lumapit si Juliana sa sasakyan. Doon sa loob lamang ng ilang segundo, binuksan ng lalaki ang pinto, hinila ang bata papasok ng sasakyan at mabilis na humarurot palayo sa kalsada. Nangyari ang lahat sa Bos Calderon, isang simpleng komunidad sa Bogota, hindi rin kalayuan sa lugar kung saan naninirahan ng sospek. Mula roon mabilis na tumakas si Rafael, dala si Juliana. Ang una niyang pinuntahan ay ang gusaling kanyang tinitirhan, kilala bilang X64. Dito nagsisimulang pumasok ang isa sa pinakmahalagang bahagi ng kasong ito, ang mga CCTV footage. Makikita sa mga kuha ng seguridad na dumating siya sa gusali kasama ang bata. Nanatili roon ng ilang sandali at lumabas pa upang bumili ng ilang bagay. Pagkaraan muli siyang sumakay sa sasakyan, dala pa rin si Juliana at tumungo naman sa isa pang gusali, ang X66. Isa ring ari-arian ng kanilang pamilya na ginagamit sa mga proyekto ng konstruksyon. Pumasok siya sa gusaling iyon sakay ng bata at mula roon wala nang malinaw na bakas si Juliana. Habang nangyayari ang lahat ng ito, sa kabilang panig ng kwento, nagkakagulo na ang pamilya. Matapos ang pagdukot, tumakbo ang mga pinsan ni Juliana pauwi, umiiyak at sumisigaw at sinabi sa kanyang ina na may lalaking kumuha at mabilis na umalis. Agad na lumabas ang ina, desperadong hinanap ang kanyang anak sa paligid. Ngunit wala si Juliana. Doon na sila tumawag sa pulisya. Sa pagkakataong ito, mabilis at maagap ang naging tugon ng mga otoridad. Agad nilang sinuri ang mga kamera sa paligid at doon nakita ang sasakyang ginamit sa pagdukot. Nakuha ang plaka at mabilis itong isinailalim sa database. Lumabas sa record na ang sasakyan ay nakapangalan kay Francisco Noguera, kapatid ni Rafael. Agad na tinawagan ng pulisya si Francisco. Ipinaalam na ang sasakyan ng kanilang pamilya ay sangkot sa isang pagdukot. Ayon kay Francisco, laking gulat niya dahil ang sasakyan ay ginagamit ng iba't ibang miyembro ng pamilya at hindi niya alam kung sino ang gumagamit ito sa oras na iyon. Dahil sa seryosong sitwasyon, tinawagan niya ang kanyang kapatid na babae na si Catalina, ang kanyang asawa at sinubukan ding kontakin si Rafael mismo. Ngunit sa gitna ng mga tawag at lumalalang tensyon, iisa lamang ang hindi sumasagot. Ito'y si Rafael. Habang lumilipas sa mga minuto, paulit-ulit siyang tinatawagan ng kanyang pamilya. Walang sagot, walang paliwanag. Dahil sa matinding pag-aalala, nagpasya silang hanapin siya mismo. Una silang nagtungo sa gusaling tinitirhan niya, ngunit pagdating doon, wala si Rafael. Ayon sa gwardya, matagal na raw itong umalis. Dahil dito dumiretso sila sa ikalawang gusali, ang X66, isa ring pag-aari ng kanilang pamilya. Sa panahong iyon, bakante ang apartment dahil sa nagsisimula pa lamang itong paupahan. Bandang 3:32 ng hapon, makikita sa CCTV na unang pumasok si Catalina, kapatid ni Rafael. Makalipas ang 5 minuto, sumunod naman si Francisco. Ayon sa kanila, natanong sila sa gwardya kung naroon si Rafael at ipinahiwatig umano sa kanila na nasa itaas ito ng gusali. Muli silang tumawag, muling kumatok, walang nagbukas ng pinto. Dito na nagsimula ang isang desisyong dala ng desperasyon. Dahil duplex ang apartment at nasa pinakamataas na palapag, magkatugtong ang terasa nito at ang terasa ng gusali. Sa mga kuha ng CCTV, makikitang sinubukan ni Francisco na umakyat at tumawid sa terasa upang makapasok sa apartment ng kanyang kapatid. At doon sa loob ng apartment, tatagpuan nila si Rafael sa isang kalagayang tila wala sa sarili. Nasa gitna na matinding pagkalito,
Ayon sa kanila na tila epekto ng labis na alak at substance. Sa halip na manatili roon, agad nilang inilabas si Rafael at dinala sa Klinika Montserrat, isang kilalang institusyong pangkalusugang pangkaisipan sa Bogota. Kalaunan inilipat siya sa Klinika Navarra para sa karagdagang atensyong medikal. Habang nasa biyahe papunta sa ospital, tumawag si Francisco sa pulisya at dito niya sinabi ang isang pahayag na tuluyang yumanig sa buong kaso. Ang labi ng batang si Juliana ay nasa apartment sa X66. Agad na nagsagawa ng raid ang pulisya sa gusali. Sa loob ng apartment tatagpuan nila ang labi ng bata. Mula roon dumiretso ang mga otoridad sa Klinika Navarra kung saan naroon si Rafael. Doon dinasa sa kanya ang kanyang mga karapatan at opisyal siyang inaresto kaugnay sa pagpaslang kay Juliana. Ito ang malawakang bersyon ng mga unang pangyayari. Isang mabilis ngunit mabigat na daloy ng mga desisyon at revelasyon. Ngunit habang mas lumalalim ang investigasyon, unti-unting lumitaw ang mga irregularidad, salungatan at hindi pagkakatugma sa mga pahayag. Sa simula, mariing itinanggi ni Rafael ang lahat. Iginiit na wala siya kinalaman sa krimen, isang posisyong pinanindigan niya, hanggang sa tuluyan itong bumagsak. Sa mga sumunod na pagdinig, unti-unting nagsimulang magsalita ang lalaki. Doon niya ikinuwento ang nangyari noong araw na iyon, mula sa sarili niyang perspektibo at kung paano ayon sa kanya nadamay ang kanyang mga kapatid sa mga sumunod na pangyayari. Ngunit bago pa man talakayin ang kanyang salaysay, mahalagang balikan muna ang mga detalyeng lumabas sa autopsy ni Juliana. Ayon sa investigasyon, nasawi si Juliana dahil sa asphyxia. Natuklasan din na siya ay nabuso sa loob ng panahong iyon. Bagamat hindi matukoy ng eksakto kung nangyari ito bago o matapos siyang pumanaw. Tatagpuan ang kanyang labi sa isang jacuzzi na nasa terrace ng apartment. Ang terrace ay may bahagi kung saan makikita ang mga makinarya ng jacuzzi. May maliit na pintuan sa ilalim nito. Doon sa loob ng bahaging iyon, itinago ang bata at doon rin siya natagpuan ng mga otoridad. Habang lumalalim ang investigasyon, mas marami pang nakakabahalang detalye ang lumitaw. Napaglaman na si Rafael ay ilang beses nang nakita sa lugar kung saan karaniwang naglalaro si Juliana. Hindi lamang noong araw ng insidente, kundi mula pa noong Biyernes at Sabado. Sa mga araw na iyon, ayon sa mga saksi, palakad-lakad siya sa paligid. Tila may binabantayan. Ilang ulit daw niyang nilapitan ng mga bata habang naglalaro, kasama ang mga kaibigan at pinsan ni Juliana. Nag-alok siya ng pera, unay 2,000 sa pera nila, pagkatapos ay 4 at 5,000. Ngunit walang pumayag. Umalis siya sa lugar ng araw na iyon, ngunit bumalik muli kinabukasan. Sa pagkakataong iyon, ayon sa ilang salaysay, tinaas pa niya ang alok hanggang sa 10,000. May isang bersyon na nagsasabing sinubukan ni Juliana na lumapit sa sasakyan, ngunit tila may naramdaman siyang kakaiba, isang pakiramdam ng panganib, kaya siya ay umatras. Sa pagkakataong iyon, naiwasan ng pagdukot. Ngunit dumating ang linggo, muling bumalik ang lalaki sa lugar at sa pagkakataong ito, nagtagumpay siya. Mula sa pananaw ng investigasyon, malinaw na hindi ito isang biglaang desisyon. Ilang araw na niyang binamasdan ang paligid, may target na at si Juliana ang napili. Marami ring tanong ang lumitaw kung may mga naunang pagtatangka, bakit hindi ito napigilan? Marahil sagot ng ilan ay dahil sa kawalan ng kamalayan ng mga bata sa kanilang inosente at walang malay na pag-iisip. Isang bagay na hindi agad nakakita ng panganib. Matapos makuha ang bata, umalis ang sasakyan ng mabilis patungo sa unang gusali, ang edifisyo X64 kung saan nakatira ang lalaki. At dito pumasok ang isang kakaibang pagkakataon. Isang detalyeng tila gawa ng tadhana. Isang araw bago mangyari ang insidente, may mga magnanakaw na nagtangkang pasukin ang isang apartment sa unang palapag ng gusaling iyon. Sa kanilang pag-akyat sa balkonahe, hindi sinasadyang naigalaw ang isang CCTV camera na dati nakatutok lamang sa parking area. Ang maliit na pagbabagong iyon na tila walang halaga noong una ang naging mahalagang susi sa investigasyon. Dahil dito may mga galaw na nakunan ng kamera. Mga larawang hindi sana makikita kung nanatili sa dati ang anggulo ng CCTV. Matapos bumaba ang mga magnanakaw,
Muling inayos ang CCTV camera. Tila sinusubukang ibalik sa dati ang pwesto nito. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, ang anggulong naiwan ang siyang naging pinakamahalagang anggulo sa buong investigasyon ng kaso ni Juliana Zamboni. Kung tutuusin, kakaiba ang pagkakataong iyon, parang may mga pangyayaring unti-unting inihanay ng tadhana upang mabunyag ang katotohanan. Ang kamerang iyon ang unang nakakuha ng video ng pagpasok ng lalaki kasama ang bata. Hindi malinaw ang mga larawang inilabas sa publiko at sadyang ganoon bilang paggalang at proteksyon sa bata. Ngunit ayon sa mga pulis na nakapanood ng buong footage, makikita ang bata sa upuan ng co-pilot. Halos nakasandal sa mga hita ng lalaki. Ayon sa description, nakapulupot ang braso ng lalaki sa bandang leeg ng bata. Tila upang pigilan siyang gumalaw. Kitang-kita raw sa video na lumalaban ang bata, gumagalaw at nagpapakita ng pagtutol. Ilang minuto ang lumipas bago muling umandar ang sasakyan. Namakuna naman ng kamera ang ikalawang gusali ang pagpasok ng sasakyan, malaki na ang kaibahan. Sa pagkakataong ito, wala nang halos galaw ang bata. Hindi tulad ng unang kuha. Doon pa lamang nagsimula na maghinala ang mga investigador na may nangyari na bago pa man makarating sa huling lokasyon. Bukod dito na itala rin ng CCTV sa unang gusali ang ilang beses na paglabas-masok ng lalaki. Makikitang bumaba siya upang pumili ng ilang bagay, kabilang umano ang langis, sigarilyo at isang lighter. Mga detalyeng sa una ay tila karaniwan, ngunit kalaunan ay naging mahalagang bahagi ng investigasyon. Naipapaliwanag pa ng mga otoridad sa mga sumunod na araw. Ayon sa salaysay ng lalaki, umakyat siya sa apartment kasama ang bata, ngunit dito magsisimula ang maraming butas at hindi malinaw na bahagi ng kwento. Isa sa mga tanong sa investigasyon, bakit bumaba sa basement ang gwardya ng gusali na humigit kumulang 5 minuto at nang bumalik ay wala siyang napansing kakaiba. Ang papel ng gwardya ay naging mahalaga rin sa mga sumunod na pagdinig. Sa puntong ito, pinaniniwalaan ng mga investigador na wala na ang bata nang dalhin siya sa apartment. Ayon sa mga ebidensya, doon na nangyari ang pang-aabuso at pagkatapos ay sinubukan ng lalaki na itago ang labi. Sa kanyang salaysay, sinabi ng lalaki na nakainom at nakagamit siya ng bawal na substance, dahilan upang siya ay mawala ng malay sa loob ng mahabang oras. Nang siya ay magising, saka lamang niya nakita ang sunod-sunod na tawag at mensahe mula sa kanyang kapatid. Paulit-ulit na nagtatanong kung nasaan siya. Doon pa lamang ayon sa kanya, unti-unti niya napagtanto ang bigatang sitwasyon. Hindi raw niya agad binuksan ang pinto. Sa halip, mas lalo pa niyang itinago ang labi. Ilang sandali pa nakapasok na ang kanyang kapatid sa apartment sa pamamagitan ng balkonahe. Ang kanyang kapatid ay natagpuan siyang nasa matinding estado ng pagkabigla. Ayon sa salaysay, paulit-ulit siyang tinatanong, nasaan ang bata? Ano ang ginawa mo sa bata? Sa simula, itinanggi niya ang lahat. Anong bata? Wala akong alam. Paulit-ulit niyang sagot. Ngunit habang tumatagal, nagbabago-bago ang kanyang kwento. Una, sinabi niyang binabaraw niya ang bata malapit sa Circunvalar sa Kalye 65 at iniwan doon. Sumunod, iginit niyang nadulas at nasawi ang bata sa pagkakahulog. Pagkatapos, muli niyang binago ang kwento. Sinabi niyang sumisigaw ang bata sa sasakyan at tinakpan lamang niya ang bibig nito hanggang sa bigla na lamang daw itong hindi gumalaw. Isang serya na magkakasalungat na salaysay, bawat isa ay mas lalong naglalapit sa katotohanang pilit niyang tinatakasan. At sa puntong iyon wala nang maitatago pa. Sa loob mismo ng mga makina at duct ng jacuzzi, itinago ang labi ng bata. Napagpasyahan ng magkapatid na dalhin si Rafael sa ospital dahil sa kalagayan nitong tila wala sa sarili. Habang nasa biyahe patungo sa klinika, doon na raw tuluyang umamin si Rafael na siya ang pumaslang sa bata. Agad na tumawag sa pulisya ang kapatid niyang si Francisco at ipinaalam ang nangyari. Sa kabuuan ng bersyon ni Rafael ay may mga bahaging tila may logic, ngunit habang mas sinisiyasat, mas tumarami rin ang mga tanong. At dito na papasok ang isang napakahalagang karakter sa kasong ito, ang gwardya ng gusali. Ang gwardya ay si Fernando Merchan, ang nag-iisang saksi na nasa gusali sa halos buong oras ng pangyayari.
may isang patay na oras na humigit kumulang 5 minuto kung kailan bumaba siya sa basement. At hanggang ngayon, hindi malinaw kung ano ang nangyari sa sandaling iyon. Nang siya'y imbestigahan, detalyado niyang ikinuwento ang mga oras at galaw ng mga taong pumasok at lumabas ng gusali. Bilang gwardya, may hawak siyang papel, isang opisyal na talaan kung saan isinusulat ang lahat ng mahalagang pangyayari sa kanyang duty. Narito ang ilan sa kanyang mga isinulat. 3:40 ng hapon, pumasok si Catalina, kapatid ni Rafael, patungo sa apartment 603. May dala siyang susi. Walang ibang tao sa unit. Makalipas ang ilang sandali, pumasok din si Francisco, kapatid ni Rafael. Ayon sa kanya, paulit-ulit silang tumawag sa intercom. Ngunit walang sumasagot mula sa loob ng apartment. Kalaunan, ayon sa salaysay ni Rafael, nakiusap daw siya sa gwardya na sabihing wala siya roon. Sa unang tingin, wala namang direktang ebidensyang nag-uugnay sa gwardya sa krimen. Ngunit may isang pangyayaring nagbago sa lahat. Noong December 9, 5 araw matapos ang pagkasawi ni Juliana, natagpuan ang labi ni Fernando sa loob ng kanyang sariling bahay. Agad na naging sentro ito ng investigasyon sapagkat napaka-espesyal na pagkakataon na ang nag-iisang saksi ay bigla na lamang pumanaw. May iniwang sulat si Fernando, maikli ngunit mabigat ang laman. Sinabi niyang wala siyang kasalanan at humingi siya ng kapatawaran sa kanyang pamilya. Natagpuan siyang wala na sa loob ng banyo, nakahiga sa ilalim ng bukas na shower. May natagpuang antidepressants, ilang sugat na dulot ng matulis na bagay at ayon sa ulat, nasawi siya dahil sa positional asphyxia. Isang uri ng pagkakasal na dulot ng posisyon ng katawan na humahadlang sa paghinga. Ang kanyang mga anak na sina Olga at Karen ay patuloy na ipinaglalaban ng pangalan ng kanilang ama. Ayon sa kanila, wala siyang kinalaman sa krimen at isa lamang siyang biktima ng matinding pressure at pananakot. Ipinahayag nila na sa mga huling araw ng kanyang buhay, labis ang takot at stress sa dinanas ni Fernando. May mga pahiwatig umano ng banta at ang di nakikitang puwersang ayaw na may magsalita pa tungkol sa tunay na nangyari. Sa isang bansa tulad ng Colombia at maging sa iba pang panig ng mundo, hindi na bago ang ganitong mga kwento. Halatang walang kasalanan ng gwardya, posibleng may nakita siyang hindi niya dapat nakita o may alam siyang hindi niya kayang dalhin hanggang sa huli. At sa bigat ng konsensya, takot at pressure, tuluyan na siyang bumigay. Ngunit hindi pa rito nagtatapos ang mga irregularidad. Mayroon pang ibang kahinainalang detalye. Lalo na kinuha pa ang labi ni Juliana. Mga detalye na mas lalo pang magpapailalim sa dilim ng kasong ito. Sa pagitan ng alas 12:30 ng hating gabi hanggang 1:00 na umaga, natapos ang pagproseso sa lugar ng krimen. Ngunit ang labi ni Juliana ay nakarating lamang sa medisina legal bandang alas 4 na madaling araw. At dito nagsimulang lumitaw ang isa na namang nakababahalang tanong. Ano ang nangyari sa mahabang pagitan ng oras na iyon? Bakit inabot ng ganoong katagal bago tuluyang madala ang labi para sa opisyal na pagsusuri? Marami ang naniniwalang may mga pangyayaring hindi kailanman naitala at posibleng may ikatlong taong sangkot sa krimen. Isang hinalang pinatitibay ng mga di pangkaraniwang detalyeng natagpuan sa mismong crime scene. Isa sa mga unang natuklasan ng mga investigador ay isang sapatos ni Juliana sa loob ng sasakyan ng salarin. Ang iba naman niyang damit ay natagpuan sa loob ng tangke ng imbakan ng tubig sa banyo. Ang labi ng bata ay ganap ng walang saplot at balot na balot ng mantika sa pagluluto. Pati ang sahig ng apartment at maging ang katawan ng salarin ay may bakas ng parehong substance. Mas lalong naging misteryoso ang isang detalye. Ang saplot panloob ni Juliana ay nakapatong muli sa kanyang labi. May maliit na ribbon na dekorasyon, isang bagay na ikinonekta ng ilan sa idea na itinuring siyang parang tropeyo o handog. At dito muling bumalik ang pansin ng mga investigador sa mga biniling gamit ng salarin ilang oras bago ang krimen. Mantika, sigarilyo at lighter, mga bagay na kalaunay ginamit sa mismong eksena. Pero bakit kaya mantika? Mayroong dalawang pangunahing teorya ang lumitaw. Ang una, may hinalang may pagnanasa ang salarin na may kinalaman sa mantika at ginamit ito bilang bahagi na kanyang karumal-dumal na gawain. Ang ikalawa
at mas seneryoso ng mga otoridad. Ang mantika ay nakapagpapabago ng crime scene. Dahil sa chemical at pisikal na katangian nito, nahihirapan ng forensic team na makakuha ng malinaw na ebidensya tulad ng fingerprints at biological traces. Isang posibleng sinadyang paraan upang burahin ang bakas ng krimen. Gayunpaman sa kabila ng lahat ng ito, nakakuha pa rin ng mahalagang ebidensya ang mga investigador. May natuklasang biological fluids ni Rafael sa labi ng bata na tuluyang nagpatibay sa kanyang pagkakasangkot. Ang isa pang hindi maipaliwanag na bahagi ng kaso ay ang tagalang pananatili ng magkapatid sa apartment. Dumating sina Catalina at Francisco bandang alas 3 ng hapon at umalis lamang sila bandang alas 5. Halos 3 oras iyon. Alam na mahigit 1 oras ay ginugol sa pagsupok na makapasok sa unit. Ngunit ang natitirang oras, walang malinaw na paliwanag. At dito pumasok ang isang pinakamabigat na teorya ng publiko. Teorya ng pagtatakip. Parehong abogado sina Catalina at Francisco at may kilalang law firm sa Bogota. Ayon sa ilang haka-haka, posibleng tumulong sila sa pagtatakip sa krimen ng kanilang kapatid. May nagsasabing sila ay nagmungkahi na lasingin at bigyan ng substance si Rafael upang magmukhang wala siya sa tamang pag-iisip sa oras ng krimen. Posibleng alam nila ang epekto ng mantika ng forensic evidence at ginamit ito bilang paraan upang pahinain ng kaso. Bagamat binili na raw ni Rafael ang mantika bago pa man dumating ang kanyang mga kapatid, hindi pa rin tuluyang nawawala ang duda. Dagdag pa rito, misteryosong nawala ang maraming text messages, tawag at email mula sa mga cellphone ng salarin at ang iba pang taong sangkot sa mga oras na iyon. Para sa marami, malinaw ang intensyon. May mga ebidensyang sinadyang burahin. Sa kabila ng lahat, sa kabila ng mga tangkang ito, nahuli pa rin si Rafael, pinasa sa kanya ang kanyang mga karapatan at tuluyang isinailalim sa kustodiya ng batas. Ngunit ang tanong na patuloy na bumabagabag hanggang ngayon ay nananatili. Talaga bang nag-iisa siyang gumawa ng krimen? O may mga taong tumulong at hanggang ngayon ay nanatiling tahimik? At dito pa lamang lalo pang lumalalim ang dilim ng kasong ito. Habang isinasailalim siya sa medikal na atensyon, kapansin-pansin sa mga saksi ang kilos ng lalaki. Nakayuko ang ulo, tila wala sa sarili, paulit-ulit na para bang hindi makapaniwala sa mga nangyari. O kaya'y nagpapanggap na wala ng malay sa realidad. May isang video na kumalat matapos siyang ilabas mula sa klinika na bara. Doon makikita ang nagkakagulong tao. Galit, nagngangalit at halos mawalan ng kontrol. Tinangka siyang saktan ng mga tao sa labas, isang reaksyong bunga na matinding galit ng publiko. Aminado ang marami na may kakaibang pakiramdam ng hustisya sa eksenang iwan. Matapos pag-aralan ng buong kaso, ang bigat ito ay halos hindi kayang dalhin. Isa ito sa mga bihirang pagkakataon sa Colombia na mabilis kumilos ang sistema ng hustisya at sa loob lamang ng ilang buwan matapos ang krimen, nahatulan na ang salarin. Si Rafael ay hinatulan ng 58 years na pagkakakulong. Marami ang nanawagan ng habang buhay na sentensya. Ngunit sa Colombia, walang parusang life imprisonment. Ang pinakamataas na parusa ay 60 years. Kaya sa kontekstong iyon, masasabi ng ilan na halos pinakamabigat na hatol ang ipinataw. Sa kalaunan, umamin siya sa krimen at naglahad ng kanyang bersyon ng mga pangyayari. Ngunit kahit may hatol na, hindi nawala ang mga pagdududa. Maraming naniniwala na ang kanyang salaysay ay idinisenyo upang iligtas sa kanyang mga kapatid. Oo, inimbestigahan din ang magkapatid. Ngunit noong 2019, sila ay pinawalang sala dahil umano sa kakulangan ng ebidensyang mag-uugnay sa kanila sa krimen. Gayunman, para sa marami, lalo na sa mga masusing sumabaybay sa kaso, may mga bagay na hindi kailanman ganap na naipaliwanag. Isang detalye ang lalong bumigat sa damdamin ng publiko. May anak si Francisco, isang batang babae na kasing edad ni Juliana noong mga panahong iyon. Pagkatapos ng hatol, sunod-sunod ang lumabas na testimonya at chismis tungkol kay Rafael. Inilarawan siya ng ilan bilang isang taong magaspang ang ugali, madalas magdaos sa malalaking party, lalo na sa bakanting apartment. May mga ulat na nagdadala umano siya ng mga sex worker at paulit-ulit na nagkakaroon ng alitan sa mga kapitbahay dahil sa ingay at kaguluhan.
Lumabas din ang mga ulat tungkol sa malubhang problema niya sa alak at substance. May mga hindi kumpirmadong ulat ring nagsasabing may mga laruan umanong natagpuan sa sasakyan na ginamit sa pagtukot at may mga bag na naglalaman ng panloob na damit ng mga bata sa apartment. Walang opisyal na dokumentong tuluyang nagpatunay sa mga ito, ngunit patuloy itong bumabalik sa mga diskusyon dahil sa bigat ng kaso. Sa pangdetalyeng nagdulot ng kilabot, mayroon pala siyang matagal nang hindi binabayarang traffic fine. Ang sasakyan ay nahuling ilegal na nakaparada sa isang lugar na kilala bilang sentro ng prostitusyon sa Bogota. Isang maliit na detalye ngunit para sa marami, dagdag ito sa madilim na larawan ng kanyang pagkatao. Isang dating kasintahan niya ang nagsalita rin. Ayon sa kanya, labis ang selos at pagiging impulsive ng lalaki. May isa pang babae na naglahad na minsan na rin siyang tinangkang pagsamantalahan sa loob ng isang itim na sasakyan at nakaligtas lamang siya dahil nakatakas siya sa tamang sandali. Sa pagdami ng ganitong pahayag, mas lalong naging malinaw na hindi ito isang biglaang krimen, kundi bahagi ng isang madilim at paulit-ulit na pattern ng pag-uugali. Sa simula, ipinasok ang salarin sa La Picota, ang isa sa pinakakilalang kulungan sa Bogota. Ngunit dahil sa sunod-sunod at tangkang pagpaslang sa kanya, isang karaniwang nangyayari sa mga bilanggo na sangkot sa krimen laban sa mga bata, siya ay inilipat sa kulungan ng maximum at medium security sa Valledupar. Ayon sa mga ulat, halos isang oras lamang siyang pinapayagang makalabas sa araw at hindi halos nakikisalamuha sa ibang preso dahil sa patuloy na banta sa kanyang buhay. Ang kanyang mga araw ay ginugugol umano sa paggawa ng mga miniature na modelo at mga guhit. Sinasabing paraan niya upang ipakita na siya raw ay nagbago. Isang pahayag na para sa marami ay hindi kailanman sasapat. Ang kasong ito ay muling nagpasiklab ng pambansang debate tungkol sa habambuhay na pagkakakulong para sa mga pumapaslang at umaabuso ng mga menor. Muling inihain ng panukala, muling tinutulan at kalaunan ay muling ibinasura ng korte. Gayunpaman patuloy itong ipinagtatanggol ng Pangulo na minsang nagtanong ng direkta at masakit sa publiko. Ilang Yuliana Samboni pa ba ang kailangang masawi? Ilang bata pa ang kailangang masira ang buhay bago tayo kumilos? Isang tanong na hanggang ngayon ay wala pa ring malinaw na sagot. Sa kabila ng lahat, may isang mahalagang aral na naiwan ng kasong ito. Hindi dapat maging pananggalang ang pera, pangalan o antas sa lipunan laban sa pananagutan. May isa pang teoryang patuloy na binubulong, isang posibleng network ng human trafficking ng mga bata na umano'y konektado sa matataas na kapangyarihan sa Bogota at sa buong Colombia. May mga nagturo sa kakaibang detalye, mga pulis na nanatili sa crime scene ng ilang oras nang walang malinaw na paliwanag at mga puwang sa investigasyon na hindi kailanman ganap na nasagot. Walang matibay na ebidensya upang patunayan ang teoryang ito, ngunit para sa marami, ang katahimikan mismo ang pinaka-nakababahalang bahagi. Isang bagay ang malinaw, pinili niya ang isang batang mula sa mahirap na pamilya, marahil sa paniniwalang walang sapat na lakas sa mga ito upang lumaban. Ngunit nagkamali siya. Hindi lamang ang pamilya ang tumindig, isang buong bansa ang kumilos. Masakit tanggapin na may isang batang kailangang mawala upang magising ang lipunan. Hindi man sapat ang hustisyang naibigay, ngunit hindi na siya kailanman magiging malaya. Sa totoo lang, malaki ang posibilidad na masawi siya sa loob ng kulungan dahil sa edad niya at sa haba ng sentensya. At para sa marami, ito na marahil ang pinakamalapit na anyo ng hustisya. Para sa batang inosente na pinaniniwala ang dumaan sa pinakamasakit at pinakanakakatakot na mga sandali ng kanyang buhay bago tuluyang mawala. Ikaw, anong masasabi mo sa kwento natin ngayon? Let me know sa comment section. Kung nakaabot ka sa video na ito ay maraming salamat. Huwag kalimutan mag-like, share, subscribe, and turn on the notification. Ingat ka palagi! Ciao!